Kumusta sa iyo? Nandito tayo ngayon para himayin yung mga usap-usapan tungkol kay Ivana Alawi. Oo nga. At ang pag-uusapan natin, based ito sa isang YouTube video commentary. Tama. Yung video na Ivana Alawi May Sugar Daddy. Galing sa channel na Makagago WhatsApp Man. Bale, ang gagawin natin, sisilipin natin yung mga laman ng video. Yung mga alegasyon, mga sagot ni Ivana, pati yung pananaw ng host ng video. Exactly. Hindi tayo kikiling . Ilalahad lang natin kung ano yung nasa source material natin. Okay, simulan na natin. Sige. Unang-una na sigurong issue na tinalakay doon ay yung tungkol sa yaman niya, yung mga ari-arian. Oo. Yung parang may nagsasabi daw na rental lang yung mga properties, lalo na yung bahay sa Bahrain. Yun nga, at kinonek pa daw yan sa issue na baka may sugar daddy siya. Yan yung alegasyon ayon sa video. Grabe yung aligasyon na yan, no? Pero paano daw niya sinagot to? May nabanggit sa source na lie detector test, di ba? Oo, tinanong daw siya diretso kung rental ba yung bahay sa Bahrain. Sagot niya, no, that's our house. Diretsahan. May paliwanag pa ba? Meron, sabi niya bahay daw talaga yon ng tatay niya. Pinarenovate lang daw mga 5 taon na nakalipas. Okay. Pero matagal na daw walang nakatira doon bago yung renovation, mga 20 years daw. Kaya ngayon parang binibenta na nila kasi mahirap i-maintain. May prueba ba siyang pinakita ayon sa source? Oo, may pinakita daw siyang parang marker doon na may pangalan ng tatay niya mula pa raw 1990s. Interesting. Ano naman ang naging tingin dito nung commentator, si Makagago? Kumbinsido ba siya? Mukhang okay naman sa kanya. Nasabi niya sa video na, posible naman daw talagang makabili si Ivana ng properties. Dahil sa kita niya? Oo, dahil malaki naman daw talaga kita niya sa YouTube, sa mga billboards, endorsements. So parang katanggap-tanggap para sa kanya yung paliwanag. Nasabi pa nga niyang, tama yan. Okay, so parang clear yung side na yon sa source video. Pero hindi lang yan yung kontrobersya, di ba? May isa pa. Oo, yung tungkol naman sa ugnayan niya kay Congressman Dan Fernandez, nabuhay daw ulit yung chismis. Ito yung dati pa to no? Oo nga. Pero ngayon daw, ang pinag-ugatan ulit, ayon sa video, yung mga litrato. Napansin daw nung iba na parang magkapareho yung design ng walk-in closet nila. Walk-in closet? Anong design daw? Parehong white and gold daw yung theme. Yun yung napansin. Naalala ko nga. Nabanggit sa source na 2020 pa tong issue na to unang lumabas. Eksakto. At binalikan din sa komentary na noon, sa interview ni Boy Abunda, tinanggi na to ni Ivana. Ano daw sabi niya noon? Lang sila. Tapos, tinawag pa nga raw niyang babaero si Congressman. Mas gusto raw niya yung stick to one. Wow, may ganong statement na pala siya dati. Ano naman comment nung host ng video dito sa closet issue at sa buong relasyon na to? Well, binanggit niya yung reputasyon daw ni Fernandez bilang, lover boy. Medyo common knowledge na yata yon. Okay. Tapos, nabanggit din niya yung kasabihang kung may usok, may apoy, di ba? Pero sinundan din naman niya agad ng paalala. Na ano? Na dapat daw bigyan pa rin ng positivity. Huwag agad humusga lalo na sa mga politiko o artista kasi parang normal na tao lang din naman sila. Medyo balanced yung take niya. Okay, gets. Bukod dyan sa dalawang malalaking issue, may iba pa bang alegasyon sa pagkatao niya na tinalakay? Meron pa. Nabanggit din sa source video yung paratang na naninira ng pamilya daw si Ivana. Mabigat yan. At sa lie detector test ulit, ano ang sagot niya dito? Diretso ring no daw ang sagot. Tapos ang paliwanag niya galing daw kasi siya mismo sa broken family. Kaya? Kaya malaki daw respeto niya sa pamilya, kaya hinding-hindi daw siya maninira ng pamilya ng iba. Yun ang rason niya. Okay. Paano naman tinimbang to nung commentator? Naniniwala ba siya agad?
binigyan niya ng benefit of the doubt. Ganun yung term na ginamit. Pero sinabi rin niya na, alam mo na, laging may chance ng bias pag vlogger ang gumawa ng video. May point naman. Oo. At inamin din niya na, hindi naman daw imposible na maraming naiinggit kay Ivana. Kasi nga, successful, mayaman, maganda, posible raw na may gustong manira lang talaga. May ganung anggulo rin. Tapos naniniwala din siya na parang matatag na si Ivana. Hindi basta-basta babagsak kasi well-off na daw. At para sa kanya, dun sa commentator, kahit hindi direktang natanong yung sugar daddy sa test. Oo nga no, hindi natanong yun. Hindi, pero para sa kanya, konektado pa rin yun doon sa tanong na naninira ng pamilya. Parang related daw. Okay. So parang naikwento na natin yung mga key points mula dun sa source video, ano? Yung mga aligasyon kay Ivana, sa yaman, sa bahay, kay Congressman Fernandez, tapos yung pagiging home wrecker daw. Oo, at narinig din natin, based sa source, yung mga sagot niya, lalo na galing sa lie detector test video niya, pati na rin yung analysis nung commentator na si Makagago. So, ano yung parang final takeaway mula sa source video na yon? May habilin ba yung host? Meron. Ang sabi niya, ang aral daw dito, huwag agad-agad manghusga. Tapos dinagdag pa niya, kung nagmamahal ka namang daw ng single at wala kang pamilyang sinisira, karapatan mo naman daw yon. Okay lang daw yon. Magandang paalala yun. At siguro, ito na lang din ang iiwan nating tanong para sa'yo na nakikinib. Sa dami ng impormasyon at ebidensya na nakikita natin online, gaya ng parehong closet, sagot sa lie detector, mga titulo daw ano ba, para sa'yo, ang sapat na basehan. Oo nga para maniwala ka o hindi maniwala, lalo na sa buhay ng mga sikat na tao na nasa gitna ng ganitong mga kontrobersya. Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.